GMRC 5 Lesson Exemplar Based Quarter 2, Lesson 5. Ang tungkuling ginagampanan ayon sa pananampalataya ng mga kasama sa pamilya ay nagpapatatag sa ugnayan sa Diyos at sa paggawa ng kabutihan ng pamilya. Layunin: nakapagsasanay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon o paniniwalang kinabibilangan kasama ang pamilya. Nakakikilala ng mga tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya. Naipaliliwanag ng mga tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya ay dapat gampanan ng sama-sama upang mapatatag ang ugnayan sa Diyos, kumiling ang mga kasapi sa kabutihan at mapanatag ang kanilang kalooban sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Nailalapat ang mga sariling paraan ng pagtupad sa tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya. Tayong magbalik-aral. Panuto: ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay sa pagsagot ang mga pagsasalarawang ibinibigay. Una, siya o sila ay ang mga kapatid mong babae na nakakatanda sa iyo. Ate. Siya ay si ate. Pangalawa, siya o sila ay ang mga kapatid mong lalaki na nakakatanda sa iyo. Sino siya o sila? Si kuya. Pangatlo, siya ang itinuturing na ilaw ng tahanan. Nanay. Pang-apat, siya ang itinuturing na haligi ng tahanan. Tatay. Panglima, siya ang pinaka-bata mong kapatid. Si bunso. Ngayon naman, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Iguhit ang check kung ito ay nagsasaad ng kawastuhan at X naman kung hindi. Una, ang pangunahing tungkulin ng magulang sa pamilya ay magbigay ng pagmamahal at proteksyon. Check. Pangalawa, ang karaniwang tungkulin ng ina sa pamilya ay mag-aral ng mabuti sa eskwela. X. Pangatlo, dapat maging pasaway ang kapatid upang maging mabuting kasapi ng pamilya. X. Pang-apat, ang mga lolo at lola ay maaaring magbigay ng payo at gabay sa mga magulang at apo. Check. Panglima, ang tungkulin ng mga anak sa pamilya ay sumunod sa mga utos ng mga magulang at igalang ang bawat kasapi nito. Check. Panuto: punan ang acrostic o word puzzle sa ibaba. Isulat ang mga salita o parirala o pangungusap na iyong maiuugnay sa salitang pamilya. Mga katanungan: paano mo mailalarawan ang gawain? Ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagbibigay ng mga salita o pariralang may kinalaman sa salitang pamilya? Pangatlo, gamit ang mga salita, parirala at pangungusap na iyong isinulat, anong isang kaisipan ang iyong natutunan tungkol sa pamilya? Panuto: awitin at suriin ang kanta sa ibaba sa tono ng Leron-Leron Sinta. Ang pamagat ay ang aming pamilya. Ang aming pamilya, tunay na masaya. Mahal ko si nanay, mahal ko si tatay. Kaming magkapatid, puno ng pag-ibig. Sa Diyos nagmumula, pag-asa at tiwala. Mga tanong: tungkol saan ang awitin na ating kinanta? Alin sa mga linya ng awitin ang nakakuha ng inyong pansin? Bakit? Pangatlo, bakit napakahalaga ng ating pamilya sa paghubog ng ating pananampalataya? Ang pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan.
Ang mga kasapi ng pamilya ang mga unang nakakasalamuha at nakakaimpluwensya sa bawat tao. Sa pamilya, unang natututunan ang bawat pagpapahalaga na isinasabuhay ng bawat individual tulad ng pananampalataya. Malaki ang gampanin ng pamilya sa paghubog ng pananampalataya ng bawat miyembro nito. Sa pamamagitan ng pagiging halimbawa at pagbibigay ng gabay sa mga nakababatang miyembro, higit na napapalalim ang pananampalataya ng bawat isa. Ilan sa mga tungkulin na dapat isakatuparan upang mapaunlad ang pananampalataya ng mga kasapi ng pamilya ay ang mga sumusunod. Una, pagsagawa ng panalangin. Ang pamilya ay maaaring magtakda ng mga panahon para sa panalangin sa bahay. Ito ay nagbibigay daan sa bawat miyembro ng pamilya na palakasin ang kanilang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pagtuturo ng mga aral ng pananampalataya. Ang mga magulang ay maaaring magbahagi ng kanilang kaalaman at pananampalataya sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagturo ng mga banal na kasulatan, mga aral ng relihiyon at mga pang-araw-araw na pag-aaral ng pananampalataya. Pangatlo, pakikilahok sa mga panrelihiyong gawain. Ang pamilya ay maaaring maging aktibo sa kanilang relihiyosong komunidad sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga serbisyo, pagtitipon at iba pang gawaing panrelihiyon. Ito ay magbibigay daan sa mga miyembro ng pamilya na makaranas ng mas malalim na ugnayan sa kanilang pananampalataya. Sunod, pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa, ang pamilya ay nagbibigay ng isang mapagmahal at mapanagutang kapaligiran kung saan maaaring lumago at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Sa pamamagitan ng mga gawain at halimbawa ng pamilya, ang mga miyembro nito ay maaaring magkaroon ng mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya at mas malalim na ugnayan sa Diyos. Paghawa ng bokabularyo. Panuto, hanapin ang mga sumusunod na salita sa talahanayan. Pagkatapos, alamin ang mga kahulugan ng mga ito. Ang mga salita ay narito sa gilid. Hanapin niyo siya dito sa ating talahanayan. Pamilya, relihiyon, panalangin, lumikha at ugnayan. Mga gabay na tanong. Una, ito ay ang gawain ng pagkakaroon ng malalim na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kinikilalang lumikha. Pangalawa, ito ay ang pangunahing unit ng lipunan kung saan ang mga kasapi ay nagbibigay ng suporta, pagmamahal at proteksyon sa isa't isa. Pangatlo, siya ang kinikilalang gumawa sa daigdig at sa lahat ng may buhay na namumuhay dito. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa koneksyon, relasyon o kaugnayan sa pagitan ng dalawang bagay, entidad o individual. Pang-lima, ito ay ang sistema ng mga paniniwala, ritual at mga gawaing panrelihiyon na nakatuon sa isang espiritual na konsepto, Diyos o mga banal na bagay. Ang sagot, panalangin para sa unang bilang. Sa ikalawang bilang, pamilya. Pangatlo, ang Diyos na lumikha. Pang-apat, ugnayan. Pang-lima, relihiyon. Talakayin natin ang kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng sariling pananampalataya. Panuto, i-decode ang sumusunod na mga salita upang mabuo ang isang kasabihan. Gamiting gabay ang katumbas na bilang ng bawat letra. Para sa 20, letter T. Pang-8 letra o titik ay titik H. Pang-5 naman E. Pang-6 F. Unang bilang A. 13 M. Pang-9 I, pang-12 L, pang-25
Y. Meron tayong T, H, A, T. Sumunod naman, letter P, R, A, Y, S. Sumunod, T, O, G, E, T, H, E, R. 19, S, T, A. Ito ay dapat 25. Tsaka S. T, O, G, E, T, H, E, R. So, ang nabuo nating kasabihan ay, the family that prays together stays together. Mga katanungan, paano mo may lalarawan ang gawain? Ano ang nais iparating ng kasabihan? Para sa pinatnubayang pagsasanay, mula sa kasabihang nabanggit, gumawa ng isang poster na magpapakita ng mga kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng pananampalataya. Para sa paglalapat at pag-uugnay, puna ng organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan tungkol sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya sa pananampalataya. Isulat ang mga tungkulin ng magulang o tagapangalaga sa paghubog ng pananampalataya. Isulat ang mga tungkulin ng mga anak sa pananampalatayang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang o tagapangalaga. Tandaan, ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Thank you for watching your guide towards learning Teacher Eye TV. Like, share, subscribe.